i-deconstruct muna natin itong naging responsive Vice President Sara Duterte dito sa kanyang pagkaka-impeach, no? Lumalabas sa parang curated, understandably, parang pinalalabas na hindi siya affected. Tama ba? Ganun ba yung basa mo dyan, Senator? Or sorry po, Justice. Eksakto. Actually, after nung impeachment na by this time mukhang umaabot na ng 250. Paano nung isang araw 240 na eh. Siguro ngayon mahigit 50 na, may mga humahabol pa. So very overwhelming yung boto. May 3 press conferences na nangyari. Yung nauna, yung sa presidente, na nagpaliwanag siya na wala talaga siya kinalaman dyan at hindi na binabago yung kanyang posisyon. Pero dahil nagsimula na, wala na siya magagawa. So, medyo ang gagaling ng tanong ng iyong mga fellow journalists. Napanood mo ba? Yung press ko na yun. Bumili ka? Sobra. Tapos sumunod yung kay Sara, no? At sumunod yung kay Chis Escudero. Ngayon, yung tanong mo, yung laman nung binasa niya, wala namang laman. Maliban dun sa, nanggit mo nga, na mas mahirap pang iwanan ng boyfriend at saka girlfriend kesa sa ma-impeach. Ang main message niya ay yung kanyang conduct, na chill lang siya. Ang main message niya, hindi yung walang kwentang binasa niya. Na ang sabi nga niya, originally ay mas mahaba. Pero nagdesisyon siya na iksian. Whether mahaba o maiksi, duda ko, ganun pa rin yung suma nun. Pero ang mahalaga, yung binabanggit mo kanina, na yung kanyang conduct, ang mensahe. Hindi ako worried, no? Nagbibiro pa ako, no? Chill lang ako. Ganun yung kanyang kwan. At wala siyang desisyon na mag-resign. No? Yun yung siguro mahalaga. Yung wala siyang desisyon mag-resign at yung kanyang conduct. No? Pero yan, how long can she put on this demeanor? Kasi diba alam naman natin ang impression, ang behavior niya, medyo tawag dito, for lack of a better term, no, barubal, nakikipagpakbakan. Diba? In a previous press conference, nagsimula siya ng ganyan, diba? When you also deconstructed it. Pero eventually, lumabas yung tunay na Sara. So, sa tingin mo, Justice, gano'ng katagal niya pwede i-sustain itong ganitong demeanor? Yung tipong chill lang ako, hindi ako affected. Yung pangiti-ngiti, naka-makeup, galing sa salon. Tingin ko, may indication siya dun sa usapan sa loob ng Senado. Una ay sinabi nga ni Chis Escudero, huwag nyo kaming madaliin. Late nyo sinubmit yung impeachment tapos minamadali nyo kami. Tapos gagawin namin ito sa susunod na plenary, which is June 2. No? At tingin ko may alam si Sara tungkol dyan sa ganyang klaseng desisyon ng Senado. Na alam niya na itong Senado ay merong mga pinanggagalingan, may mga pinanghuhugutan. Unang-una, yung sinabi ni Chis na huwag silang madaliin, ang linaw-linaw sa konstitusyon na kailangan silang madaliin. Unless, iba yung definition nila sa forthwith. No? Ang linaw-linaw kung ano ibig sabihin ng forthwith. Immediately. No? Immediately. Hindi ko alam kung anong dictionary yung ginagamit nila. Ikalawa, baka teka lang. Baka yung Chisoros. May sariling Chisoros Di ba si Senator Chis, malawak ang vocabulary pa ulit-ulit Baka Chisoros yung kinonsulta niya. Tama. Pwede. No? Pero yung ikalawa ay sinasabi niya ay hindi sila pwedeng mismo ng presidente magpatawag. Hindi sila pwedeng ipatawag through a special session unless ito ay may kinalaman sa mga bills. Wala rin nakasulat na gano'n sa konstitusyon. No? Ang nakalagay lang sa konstitusyon ay kung gusto ng presidente, pwede siyang magpatawag ng special session. Walang nakaspecify na magpapatawag lang siya in relation sa mga bills. No? Tapos, yung ikatlo ay nilinaw ng Senate President na pwede namang may continuity. Ibig sabihin, pwedeng magsimula yan sa 19th Congress pero pwede siyang magtapos sa 20th Congress.
So yun yung tatlong mahalagang sinabi niya. Pero tingin ko, yung unsaid dito ay una, mukhang nakaplano na yung kanilang bakasyon. Dahil karamihan ng mga senador, kung i-check natin, ay nasa labas na ng bansa. No? Yun, tingin ko ayaw nila magambala yung kanilang bakasyon. Ikalawa, tama naman. Grabe, no? Oo, karamihan sa mga senador, lalo na yung mga re-electionists, ay ayaw nilang masimulan itong trial before elections. Dahil baka mamaya bumilis papilitan silang bumoto at ayaw nilang makompromise yung boto na pwede nilang makuha sa iglesia, sa Mindanao, sa mga DDS, as well as dun sa administration kung saan 5 sa kanila ay tumatakbo sa ilalim ng administrasyon. So gusto nila the best of all worlds na nandito na sila sa administrasyon pero hindi sila mababawasan ng boto galing sa Mindanao, galing sa iglesia, galing sa mga DDS. Pero, so tingnan yung ikalawang dahilan, no? Ikalawang dahilan kung bakit ayaw nilang mangyari yung simula o na pwedeng bumilis na trial dahil ayaw nilang gawin ito before the elections, no? At ikatlo, malinaw naman yung iba sa kanila ay meron ng posisyon. Katulad halimbawa ni Robin Hood Padilla, no? May posisyon na siya tungkol dito. Nagsalita rin si Cynthia Villar. Nagsalita rin si Amy Marcos. Si Cynthia at saka si Nancy Binay tatakbo sa local. At syempre sa local, meron din silang kukuning boto diyan galing sa iglesia at saka sa mga DDS. So, yung iba namang mga senador, hindi ako magugulat kung naghihintay sila kung ano ba ang para sa kanila dito. Ano ba yung i-offer sa kanila, no? Kaya yung pag-delay ay iba't iba yung mga kadahilanan. Pero ang dominant diyan sa Senado ay ano ba yung interest nila? Yung iba ay para kumuha ng boto sa lahat, yung iba ay para kumuha ng boto sa local as well as national, yung iba ay may malinaw ng posisyon sa impeachment. Pero yung iba ay gusto nilang ipakita na lapitan niyo muna kami. Kumbinsihin niyo muna kami na magkaroon ng special session. Kumbinsihin niyo muna kami na dapat gawin ito before the elections. Pero anong kapalit? No? Anong kapalit? So, siguro baka 1 o 2 lang yung nakikita ko na haharapin itong impeachment batay dun sa merits mismo ng kaso. So parang iba nagpapayami. Exactly. Okay. Yung guest natin, eksperto yan sa pagpapayami, eksperto sa mga relasyon. Okay. Pero to justice, no? Kasi sabi mo, Christian, na baka dito lang gagaling yung vice president. Kaya medyo gusto niyang palabasin na chill lang siya, cool lang siya, hindi siya concerned dahil nakita niya yung ganitong klaseng mga kadahilanan ng mga senador.